magaling si Beatrix Listro mag-preside. Hindi siya nagtataas ng boses, kalmada siya, lahat pinagsasalita, pero nakatumbok sa direksyon. Mga kabunyog, alam nyo, pag-usapan natin itong si Congresswoman Beatrix Listro. Di ba ang galing ni Congresswoman Beatrix Listro? Yung pinakita niya doon sa bilang chairperson o chairman ng House Justice Committee, matindi ano? Ang galing niyang mag-preside. Ang galing niya. Mga gustong mag-grandstanding yung mga kongresista doon. Si Rufus Rodriguez, si Benny Abante, lahat gustong mag-grandstanding doon. Pero paano yung na-control ni Congresswoman Beatrix Listro? 'Di ba? Ang galing. Kaya lang, habang maraming bumibilib kay Congresswoman Beatrix Listro, marami nga nagsasabi parang si Miriam Defensor Santiago daw. Pero may mga naman galit kay Beatrix Listro, lalo na si Sara. In-interview si Sara ng mga vloggers nila ni Banat Bay doon sa SMNI ba yun? Sabi ni Sara, kapal ng mukha niya makapal daw ang mukha. Hindi niya naman pinangalanan si Beatrix Listro, pero malinaw naman ang tinutukoy niya si Beatrix Listro. May utang daw sa kanilang mag-asawa na 8 million, hindi naman daw binabayar. Yun, si Sara galit. Wala, hindi daw yan si Beatrix Listro daw, yan? May utang daw yan sa kanilang mag-asawa na magkano ba yun? 8 million, hindi daw binabayaran. Yan. Kaya, tapos si Guanzon, yung maraming mga netizens nagsasabi ang galing ni Beatrix Listro, parang makabagong Miriam Defensor Santiago, si Rowena Guanzon kontra. Sabi niya, huwag mo namang itulad sa boss ko dati. Dati niya kasing boss si Rowena Guanzon, ay si Miriam Defensor Santiago. Huwag niyo namang itulad, ang layo. Medyo controversial ngayon itong si Congresswoman Beatrix Listro. Pero syempre, mas marami ang bumibilib. Ang hindi lang bumibilib sa kanya, yung si Sara, sa si Guanzon, sa yung mga DDS. Di ba? Sila, sabi nila, wala yan. Bias yan si Beatrix Listro. Kaya galit sila eh. Pero hindi, sa totoo lang, ang galing nung ang galing mag-preside. Siya, relax. Kalmada. Kaya saka matalino talaga. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo maraming nag-iinit kay Congresswoman Beatrix Listro. Nandito ba si Digong Rodrigo Duterte, may nakita. Okay, pag-usapan natin, yung galing ni Congresswoman Beatrix Listro. Unang-una, chairperson ka ng House Justice Committee. Ilan ang members noon? Ang dami. Ilan ba yun? Ilan ba ang members ng Justice Committee? Mga kabunyog. Parang ang Justice Committee ay, sandali, 57. 57 ba o 58? Ganun. Marami ang members. Hindi ito simpleng committee na maliit lang. Yung maliit nga lang committee, ang hirap nang i-handle. Ayan pa kaya. 58 o 55 ba, Raul Villafranca? Okay. 55. Salamat, Urban Mangyan. Imaginin mo, 55. At yung 55 na yon, hindi naman mga pipitsugin din yon. Si Rufus Rodriguez, dating dean ng San Sebastian College. Tapos sino pa bang si Benny Abante, din yan. Isa pa yun. Tapos mayroon pang mga walang alam na nagmamagaling, tulad ni Marcoleta Paulo. Mayroon pang mga bastos na kahit maipagtanggol lang si Sara, o tulad ni Suntay. Di ba? Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero may mga magagaling din, lalo si Congresswoman Bel Zamora, magaling. Sila, yan. Ngayon, paano mo i-handle yan? Paano mo i-handle? At saka paano mo ipapakita na fair ka? Bilang impeachment, ay bilang presiding chairman o chairperson, ikaw yung nagpipreside, paano mo ipapakita na fair ka? Kita nyo? Ang galing nung pag-handle niya. Pinagsasalita niya rin si Marcoleta. Pinagsasalita niya si Rufus Rodriguez. Pinagsalita niya yung sa BH, sino ba yun? Nasal ba yun? Nasal? Yung sa bagong henerasyon? Pro Sara din yun. Pinagsalita niya rin pinagsasalita niya, pinapabuelo niya si Suntay. Kaya lang, paano mo kukontrolin na itong mga Pro Sara, kung gusto nila isingit yung tungkol sa issue ng mga maleta, yung 18 Marines, yung 18 ex-Marines. Paano mo yun
kukontrolin na siyempre nagmamaniobra yung mga pro-Sara. Gusto nila pag-usapan yung tungkol sa maleta. Yung maleta, gusto nila yun ang pag-usapan. O di ba napakaano ng banat ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, ano naman yun hindi naman irrelevant naman yung tungkol sa maleta issue dito. Tapos bigla na naman si Marcoleta, gusto niya paalisin si Paulo D. So ang sabi na naman ni Congresswoman Beatrix Listro, wala pa namang ginagawa. Wala pa namang ginagawang masama, ba't natin paaalisin? So napakaano. Pero kahit si Paulo Marcoleta, bumilib din kay Beatrix Listro. Kasi pinagsasalita pa rin siya kahit ganun siya. Kahit napakababaw ni Paulo Marcoleta, pinagsasalita pa rin siya. Kaya nga sabi ni Paulo Marcoleta, you are now my favorite, Madam Chairman. 'Di ba? Kaya magaling si magaling yung magaling si Beatrix Listro mag-preside. Hindi siya nagtataas ng boses, kalmada siya, lahat pinagsasalita, pero nakatumbok sa direksyon. Hindi masyadong kung haba, mahirap kasi kung nakakailang araw na kayong hearing, wala namang nangyari. Hindi. Yung unang araw, pinag-usapan, sufficiency in form. Sumunod na araw, sufficiency in substance. Nung impeachment complaint na in-endorse ni Laila. Nung sumunod na araw, sufficiency in substance, yung in-endorse nila Congressman Abante. 3 days tapos. Diba? Kaya magaling talaga. Actually, ang paliwanag niya ni Congresswoman Beatrix Listro, sabi niya, ang gusto niyang mangyari sa impeachment, wag yung masyadong mabilis, pero wag ding ma-delay. Hindi pwede yun. Ito. Walang delay, pero wala ring shortcut. Yun ang pag-balance. No delays, but no shortcuts in VP Sara impeachment. Ganun yung niya. Ganun yung kanyang handling ng impeachment ni Sara. Hindi mamadaliin, kaya pinapabuelo naman, pinapagsalita naman yung pros and cons, pero hindi rin dinidelay. Sa katunayan, 'di ba? Pagkatanggap nila nung impeachment, kaagad nag-schedule. March 2 kaagad. Nagsimula na kaagad yung impeachment hearing, 'di ba? Yung hearing ng impeachment. Kare-refer pa lang sa kanila sa Justice Committee, kaagad-agad Lunes nag-start na sila. Actually, naghi-hearing pa ang ICC, confirmation of charges hearing. Nag-a-announce na si Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, by Monday, magsisimula na kami. Kita nyo? Monday, pitsa 2, pitsa 3, pitsa 4. 2, 3, 4. Pagka pitsa 4, tapos na. Tapos, nung pitsa 4 naman, kaagad-agad, pinadalhan ng notice si Sara. Diba? Pinadalhan kaagad ng notice si Sara. So ngayon, dahil may notice na si Sara, may 10 days siya para sumagot. Ang bilis. Ngayon, pag sumagot siya, bibigyan din ng 3 days na naman yung complainants para naman mag-reply. Tapos 3 days na naman si Sara para rejoinder, kaya bali 16. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kung hindi sumagot si Sara, after 10 days, maghihiring na naman sila sa March 17 pag hindi sumagot. Pero pag sumagot si Sara, mga April 8, hearing na kaagad sila. Kaya ang sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro, walang delay pero wala ring shortcut. Yun. Matindi, Kaya maraming bumibilib sa kanya. Hindi masyadong napakahaba ng usapan, hindi rin napakabilis. Tamang-tama lang. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi niya minamadali, pero hindi rin napapatagal. Kung papatagalin mo kasing masyado, ano na ang tao, galit na. Ano ba yan? Ang dami niyong debate, ang tagal-tagal na ninyo. Diba? Ang bilis. Dati, 4 ang impeachment complaints na final. Pero anong ginawa? Yung unang impeachment complaint, na-dismiss kasi wala, pasok sa 1-year bar rule. February 2 kasi final. Yung pangalawang impeachment complaint, umatras. Di 2 na lang natira. Tapos nung 2 na lang ang natira, yung unang araw, March 2, sufficiency in form. Nung pangalawang araw, March 3, sufficiency in substance nung 3rd impeachment complaint. Tapos, nung pangatlong araw, sufficiency in substance ng ika-4 na impeachment complaint. Tapos na. Sufficient in form in substance. Pinadalhan ka agad si Sara ng notice. Di ba ang bilis? Within 10 days, sumagot ka. Non-extendable period. Ganun yung So, hindi na ngayon makakapagsabi ang kampo ng Duterte na hindi sila binigyan ng due process. Binigyan sila ng due process. Kahit yung mga kongresistang kakampi ni Sara, pinagsalita naman. Kahit nonsense naman yung pinagsasalita ni Marcoleta, ni Suntay, na Bastos. Ang may sense lang doon na magsalita, si Rufus Rodriguez. Kaya lang, akala ng mga pro-Sara, buboto si Rufus Rodriguez, no to impeachment, no to sufficiency on substance. Hindi.
sufficient in substance, 'di ba? Itong ginawa ni Congresswoman Beatriz Listro, ito yung fair. Ha? Walang delay, wala ring shortcut. O, di ba? Walang delay, wala ring shortcut. Yan yun. Hmm? Kaya talagang magaling itong si Congresswoman Beatriz Listro. Maraming bumibilib. Kaya nga maraming nagsasabi, saka matalino. Mahihirapan kang mag-preside kung yung mga nandun, sila Rufus Rodriguez, kumbaga tatalunin ka. Pero si Congresswoman Beatriz Listro, hindi. Alam niya kasi yung una, professor siya sa college, sa law. Nagtuturo siya eh. Oh, kaya magaling, bilib tayo.